Acts chapter 15, this chapter is all about circumcision and contention. Yung bungad po ng unang mga verse sa ating nabasa ay merong pagtatalo patungkol po sa pagtutuli or circumcision. At ito po ay sinasabi nilang parte ng kaligtasan tulad po ng nasabi ni Moses sa Lumang Tupan. Pero itong si Paul at si Barnabas ay pumunta sa lugar ng Jerusalem upang linawin ang mga bagay na ito at itanong sa Council of Apostles or Elders. At of course, we believe that that's not part of our salvation anymore because we are not bounded by law, we are bounded by grace of God. And then on the following verses or chapter, there is a contention between Paul and Barnabas. But in between, makikita po natin sa verse 4 na matapos po silang pumunta sa iba't ibang lugar, they come to Jerusalem and they receive of the church. They were received of the church. Nandun ang mga apostles and elders, at pagkapunta po nila sa mga apostol, sa mga elders, they declared all things, all good things that God had done with them. Here, Apostle Paul and Barnabas reporting and declaring the goodness of God sa kanilang naging mission at paglalakbay sa kanilang buhay. You know what I can sense and see here is that both Paul and Barnabas is a very positive person. Napaka-positibo ng kanilang pananaw sa buhay. Ang dali lang sabihin na at pakinggan na naging mabuti ang kanilang buhay, naging mabuti ang kanilang paglalakbay. But if we will know the context of their journey and their story or of their life, masasabi po natin na hindi po ganun naging mabuti at ganun naging kadali ang lahat. Para sabihin na lang, mabuti ang lahat at mabuti ang Diyos. But Paul and Barnabas, they chose to dwell on the positive. Kaya ang bungad pa lang nila pagdating sa Jerusalem, mabuti ang Diyos. Naging mabuti ang Diyos sa aming buhay. Church, today with all the circumstances, mga pinagdadaanan ng tao that we are facing, ang hirap na maging bungad ng ating pananalita, ang salitang mabuti o mabuti ang Diyos. Kung tatanungin natin ang ating mga katrabaho or maaring kayo sa inyong mga trabaho, kamusta ang inyong trabaho? Maaring ang bungad natin, ang hirap, ang tagal ko na dito, wala pa ring increase, nakakapagod na. Ang hirap ng may mga pinapakisamahan. Kung tatanungin natin ang mga estudyante, maaring nananawa na kami, nakakapagod. Diba? Hindi namin alam kung makakatapos pa kami. Kung tatanungin natin ang mga mamamayan, kawawa naman ang ating bayan, naghihirap na, wala ng pag-asa. And even Christians, sa ating buhay na pang-araw-araw, kung tayo ay tatanungin, kamusta kayo? Ano ang inyong pambungad na salita? Ano ang ating sagot? Maaring kalimitan ng sagot, kamusta kayo? Ito okay lang, buhay pa. Na para bang naghihintay na lang tayong mamatay. Kamusta kayo? Okay lang. Ganun pa din. That it seems that life is unfulfilling and nothing great happened sa atin pong buhay. Sapagkat we are full of circumstances. Tayo po ay napapalibutan, kinakain tayo ng mga problema ng buhay, karamdaman, kahirapan, kalungkutan. And unlike Paul and Barnabas, bibihira po yung ang bungad sa isang tanong ng kamusta tayo or yung bungad na pagbati ay mabuti pa rin ang Diyos. God is good. Mabuti sa biyaya ng Panginoon. But here is Paul and Barnabas teaching us the power of positive declaration. Kung tayo po ay may mga dahilan upang hindi maging maganda ang ating buhay, kung tayo ay may mga dahilan upang masabi natin anong maganda sa araw na ito. You know, one good thing na rin sa ating mga Pinoy, siguro kung saan man, na sa bawat pagbati natin, hindi nawawala yung salitang good. Okay? Good morning.
good afternoon, good evening. Pag wala ka sa kondisyon, pwedeng sabihin mo lang, morning. Okay, di ka binati ka ng good afternoon, re-reply ka, afternoon. Okay? Kasi it tells us that no matter what is your situation, there is always something good in it. Na anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, laging pinapaalala na mabuti pa rin ang ating Panginoon. And we have all the reasons to be bitter in life. Maraming dahilan para sabihin mong ano bang maganda, ano bang ipagpapasalamat, ano bang magandang bungad sa araw na ito. But here is Paul and Barnabas, in spite that their situation is so bitter, how come that they can declare better? Ano-ano yung mga dahilan ni Apostol Pablo at Barnabas na pwedeng sa ngayon, katulad natin, ay maaaring hindi rin nila masambit ang mga katagang napakabuti ng ating Panginoon. Unang-una, we can see the fear for their lives. Yung panganib at takot nila sa kanilang buhay. If you will open your Bible please on Acts chapter 9. Unang dahilan upang si Apostol Pablo, higit si Apostol Pablo, na hindi maging mapagpasalamat sa Panginoon, na maging malungkot sa buhay, unang-una, ang kanyang buhay, ang kanilang buhay ay may pangamba at ito po ay may peligro. In the book of Acts chapter 9, makikita po natin dito ang naging buhay ni Apostol Pablo. From chapter 9, verse 1, or verse 3, okay, sige, Acts chapter 9, makikita natin sa verse 3, okay, verse 1, and Saul pa ang kanyang pangalan, yet breathing out threatening and slaughtering against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Si Saul, bago siya maging Apostol Pablo, kilala siya bilang chief of persecutor or sinners. Ayaw niya ng mga nangangaral. Tinutuligsa niya ang mga apostol, ang mga disipulo. Binibigyan niya ng threat, pinapapatay niya, pinipigilan niya. But not until on verse 4, when Paul met the Lord on Damascus road, and he fell to the earth and heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? Nung nakilala niya ang Panginoon bilang chief persecutor, bilang isa sa mga umuusig sa salita ng Diyos, nakilala niya ang Panginoon, ang kanyang buhay ay nabago. At siya ay pumunta sa Jerusalem, nagpakilala through Ananias na ang buhay ko'y binago na, hindi na ako ang dating Saul, nakilala ko ang Diyos. But right after his conversion and declaration of his faith, ano ang nangyari kay Apostol Pablo? Verse 23. And after many days were fulfilled, siguro noong mga unang araw, talagang interesado, ganado si Apostol Pablo. Gusto ko na maglingkod sa Panginoon. Gusto ko nang sumunod sa Kanya. Nakakilala na ako sa Kanya. Magiging maayos na ang lahat ng buhay ko. But after some days, in verse 23, the Jews took counsel to kill him. Hindi ang mga hintil, mismo ang mga Hudyo ay nag-usap-usap na patayin si Pablo. Verse 24, but their laying await was known of Saul, nakarating kay Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Araw at gabi, binabantayan na si Apostol Pablo, na dating persecutor, na dating umuusig sa mga disipulo, nagbago ang buhay, nakakilala, he preached boldness, the word of God, he preached Christ. Nagkaroon siya ng mga kaaway, at ang dati niya mga kakampi, ay siya na ngayong tumutugi sa kanyang buhay. Hindi lamang yan, nung sila ay pumunta sa ibang lugar, ipinakilala si Apostol Pablo sa mga disipulo, verse 26. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself with the disciple. Inuusig na ako sa lugar na yon, pwede bang sumama ako sa mga disipulo? Iisa lamang tayo ng pananampalataya, iisa lang tayo ng gustong mangyari na ipakilala sa Panginoon. But they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Pero hindi ho madaling ganun tanggapin ang taong hindi mo kilala o kilala mo man pero nakilala mo sa pagiging persecutor or maaring isa sa iyong kalaban. Kaya hindi siya agad tinanggap ng mga disipulo. Kaya itong si Apostol Pablo, unang-unang dahilan niya para siya hindi maging mapagpasalamat sa Panginoon. Nung nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon ng mga panganib sa aking buhay.
Mismo ang mga disipulo na inaasahan kong tatanggap sa akin, hindi ako tinanggap. May mga takot at may mga panganib sa kanyang buhay. Unang dahilan ni Apostol Pablo. Sa atin ngayon, hindi ko alam kung may mga persecutor tayo or may mga threat o may mga taong nagre-reject sa atin. But here we can see, the fear of the lives of Paul and Barnabas is one of the reasons para sabihin, anong magandang balita ang aming ibubungad sa inyo. Hindi lamang fear for their lives, I do believe they have somehow financial crisis. Si Apostol Pablo po ay isang taong mayaman at matalino, dual or tri-citizen. He is a Pharisee, he is a doctor of the law, he is a tent maker. Ang dami pong resources ni Apostol Pablo. Kung pag-uusapan ay pera, may posisyon si Apostol Pablo. Pero tinalikuran niya ang mga bagay na yon para sa Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ang iba, lalo tigit ang mga hintil, ay makakilala sa Diyos. Pero sa pagsusurrender niya ng kanyang buhay, maaring may mga nawalang kabuhayan, may mga nawalang tulong or mga ibang pinansyal na bagay. Maaring sa kanilang paglibot-libot, dati-rati si Apostol Pablo ay madali lamang kumuha, pero siya ay umaasa sa mga mananampalataya din na maaring maging bahagi sa kanyang pananampalataya. He may have financial crisis. Maring sabihin ni Apostol Pablo na bakit kung kailan nakilala ko ang Panginoon, tsaka ako dumanas ng paghihirap, bakit kung kailan nakilala ko ang Panginoon, tsaka ako naging salat sa mga bagay, bakit hindi ko na magawa at mabili yung mga gusto ko. Merong pangalawang dahilan si Apostol Pablo upang sabihin na hindi mabuti ang lahat. And the same with us today. Probably, we don't fear for our lives, but we have financial crisis. Most of us, we deal with this financial crisis. Pangatlong bagay na maaring maging dahilan ni Apostol Pablo, ni Barnabas upang sila ay hindi maging mapagpasalamat sa Diyos, upang sabihin nila na ang buhay ay malungkot, family longingness. Family longingness. Hindi ito katulad ng basta OFW lang. Na ang OFW, at least pag umalis, may aasahan kang ibabalik. May pinansyal, may paglago sa buhay. Sila, iniwan nila ang kanilang pamilya without return, without expecting for any material return. Naging kabawasan pa nga sa kanila. Maaring along the way, namimiss din ni Barnabas ang kanyang kapatid, ang kanyang ina. Namimiss ni Apostle Paul ang kanyang mga kaibigan. There is this family longingness. Because along the journey, iba-ibang mga taong kanilang nakikita, may mga tinatanggap sila, merong hindi. But they left their family for the ministry, for the propagation of the gospel. And same thing that can happen today. Maaring ang buhay natin, we can dwell on sadness. Why? We are not complete anymore in our family. Maaring wala na ang iyong mahal sa buhay. Maaring malayo ang iyong mahal sa buhay. And every day, you can choose to be sad because of family longingness. But here is Paul and Barnabas. In spite of family longingness, they declare the goodness of God. Maaring we don't fear for our lives, or maaring natatakot tayo sa ating buhay, paano ba tayo mabubuhay pa sa hirap, maaring may threat, maaring may kalaban ka, maaring may paghihirap ang iyong buhay, maaring namimiss mo ang mahal mo sa buhay, pang-apat na bagay na maaring maging dahilan ng pagbabaw ng iyong pananampalataya at pagdedeklara mo na ang buhay ay hindi mabuti, tulad po ni Apostol Pablo, they have frailty of their body. Kahinaan ng kanilang kalakasan. Walang ginawa ang dalawang ito, kundi lumipat ng iba't ibang lugar, not just Jerusalem, iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga bansa upang ipahayag ang salita ng Diyos. Yun ngang ikaw ay nagtutour, na ang purpose mo naman ay magpakasaya, nakakapagod pa. Pero nagtutour ka no, napapagod. Yung pa kayang ang purpose mo ay hindi naman magpakasaya. Haharapin mo ang mga tao na hindi mo kilala, uusigin ka, may mga threat, sasabayan pa ng wala kang minsan makain, namimiss mo ang iyong pamilya, nangihina ka na. Maaaring pagdating ni Apostol Pablo, pagdating sa Jerusalem, kamusta kayo? Pwede nga sabihin ni Apostol Pablo, nako, takot na kami sa aming buhay, pagpapapatayin lang pala kami dito, ito lang pala ang mapapala ko, wala na akong pera, namimiss ko na aking pamilya, malungkot. Pwedeng sabihin ni Apostol Pablo, kamusta kayo? Pagod na pagod. And of course, failure and frustrations. Ibang bagay yung anlayo na pagod,
naghirap, may threat, pero pagdating doon, successful ang lahat. Although successful talaga ang lakad ni Apostol Pablo at saka ni Barnabas, but not all of them, hindi po lahat yun ay matagumpay. Kung babasahin from Acts chapter 9, may mga nag-deny din sa kanila. Meron pa nga doong lugar na kung saan pinagpagdila ang kanilang paa sapagkat sinabi nila, ang hirap tanggapin ng Panginoon. Mga Hudyo pa yon, kaya sila pumunta sa hintil. May mga pagkakataon na sa kanilang paghayo sa kaluluwa, may mga nag-reject, nag-spend sila ng oras, mga hindi nila kilala pero sila ay nagkaroon ng concern sa kanilang kaluluwa. May mga lakad din na sila hindi tinanggap. They have failures. Maaring inisip ni Apostol Pablo, magiging matagumpay ang ating lakad sa bayan na ito. Maraming maliligtas, but not all the time. They have failures and frustrations. And same with us. Maraming pagkakataon that we fail. We get frustrated sa ating mga inaasahan. May inaasahan ka darating, may nangako sa iyo, may promotion, inaasahan mong mananalo ka, papasa ka, may award ka, ang daming frustrations, ang daming failures na pwedeng pag tinanong, kamusta ka? Wala. Malungkot. I'm a failure. Alam nyo, pwedeng i-report, pwedeng ang bungad ni Apostol Pablo at ni Barnabas pagdating sa Jerusalem. Kamusta kayo? Ang titigas ng ulo ng mga taga-bayan na yun, naturingang mga Hudyo. Ang daming mga nag-reject. Hindi. Alam nyo, sa lahat ng mga bagay na ito, but with all of these things, ang bungad nila sa Jerusalem, they declared all the good things God hath done to them. Mas pinili nila Mas pinili nilang tingnan kahit yung mga pinakang maliliit na mabuting bagay para magpasalamat at sabihin mabuti ang Diyos. Sa lahat ng mga F na yan, ano ang F na pumipigil sa iyo ngayon para sabihin mabuti ang Diyos sa buhay mo? Do you have a financial crisis? Do you have a family longingness or family affair or mga pagtatalo sa pamilya? Do you have frailty of body? Do you frustrate? Nag-fail ka ba? Do you have fear for your lives or for your lives of your family? Lahat yan, meron tayo. But not with Paul and Barnabas. They still choose to dwell on the positive side that God's still good. Ano ang F na pumipigil sa iyo upang magpuri ka sa Panginoon? Ito yung mga bagay na pwedeng pumigil sa iyo, sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala sa Panginoon. And I heard a lot of Christians saying this, wala din naman. Nung ako'y nagtapat sa Panginoon, ganun din naman. Nandiyan pa rin yung 5 F na yan. Alam mo ba, kung papaano nating mabubura at kaya pa rin nating sabihin kaya pa rin ba nating sabihin at ipatotoo sa Diyos o sa tao na mabuti ang Diyos kahit meron tayo ng mga bagay na ito? Yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, the power of faith. Introduction yun. Amen? Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nais kong makita, ano ba ang kayang gawin ng pananampalataya? Alam nyo, manawa kayo sa subject of faith pagdating sa church or sa Baptist church. Sapagkat we started from faith, we will end in faith. Nagsimula ang lahat sa paniniwala mo sa Diyos, magtatapos din yan sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya, we will walk by faith. Ang labanan talaga ng buhay ng Kristiyano ay ang kapangyarihan ng kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. What faith does? Ano ang kayang gawin ng pananampalataya? The power of faith. Number 1, turn your Bible, Hebrews 11:1. Buksan natin mga Bible. If you have your Bible, Hebrews 11:1. Ano po ba ang definition of faith? Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, now therefore, or now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya daw po ay resulta ng isang bagay na hinahangad mo pa, hindi mo nakikita o mangyayari pa. That is faith. It means to say that faith is invisible, something that you still hope for,
So what faith does? Ano ang kayang gawin ng pananampalataya? Faith can seize the invisible. Mula sa pananampalataya, kaya kang bigyan ng Diyos ng pananaw na may mga bagay na maaring ang hirap tingnan at ang hirap asahan, maaring hindi nakikita ng iba. For them, they were invisible. But for you, it is visible through the eyes of faith. Unang kapangyarihan ng pananampalataya na nawa ang bawat isa ay magkaroon, ay yung magkaroon tayo ng pananampalataya na kayang makita ang mga hindi nakikita ng iba. Life is a matter of choice. Either you will see life as a bitter life or a better life. Depende kung anong paningin ang iyong titingnan. But pointing out the goodness of God in spite of bad things happen is the ability that only those who deeply trust in Him and have faith in Him can do. Tagalogin ko po, yung isang tao na may kakayahan lamang na magsabing mabuti ang Diyos sa kabila ng mga hindi mabubuting bagay na nangyayari sa kanya, yun po ay magagawa lamang ng isang taong may tunay na pananampalataya. Sapagkat maaring ang nakikita ng lahat, maaring ang nakaharap talaga sa iyo ay realidad ng buhay, that there is a frailty of our body, there is a family crisis, there is a fear for their lives. Lahat ng mga katotohanan ay naririyan. But what we see is not just those problems, but we see that God is bigger than our problems. Sa 5 F na nabanggit kanina, merong isang F lamang na maaaring makabura at makapag-cover ng lahat ng ito, at yun ay ang faith or ang pananampalataya. Because if you have faith, it will remove mountains of your F. The Bible says we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Those 5F are in our front or in our sight. Hindi naman sinungaling yun eh. Hindi naman anino lang yun. Hindi naman biro lang yun eh. Talagang nasa harapan mo, mahirap ang buhay ngayon. Nasa harapan mo ang katotohanan, hindi na kayo buo, malayo siya, wala siya. Iniwan ka niya. In our sight, in our reality, talagang nanghihina ka, may karamdaman siya, may karamdaman ka, nakakatakot ang buhay. That is sight. Pero ang sabi ng Panginoon for we walk by faith and not by sight. Kung titingnan mo talaga yung mga nandyan, talagang mahihirapan kang umusad sa buhay. Matatakot ka. Kaya nga sabi po dito, but choose to look in the eyes of faith. In the eyes of faith. Katulad po ni Caleb and Joshua, nung sila po ay pumunta sa supposed to be a promised land, kasama ang ibang mga espiya, lahat naman sila nakakita Lahat sila may sight. Pag-uwi, ang report ng mga ibang spies, maganda nga yun, pero wag na. Grabe ang mga higanti doon, mamamatay lamang tayo doon. Imposible yun. Ang dami nilang nakita na mga bagay na imposible. Pero anong sabi ng 2 spies? Hindi. Sulit naman yun pag nakuha natin yun. Talagang flow it with milk and honey. May mga higanti doon, pero kaya yun. Malayo, pero mararating yun. They both presented a reality of what will be happening. Parehas namang nagpunta doon. Pero ang binigyang tuon ni Caleb at ni Joshua ay yung pananaw na galing sa Diyos. Hindi sila nagpatalo sa higante, hindi sila nagpatalo sa malayo, hindi nila tiningnan yung mga bagay na yun. Alam niyo, sa larangan ng buhay, if you will walk by sight, matatakot ka talaga. Kung titingnan natin ang ating bansa, kung titingnan natin ang mga nangyayaring recession ngayon, kung titingnan natin ang mga panganib sa buhay, ang mga dilubyo,
Ang daming panganib, ang daming takot sa buhay. Ano yung visible sa buhay mo ngayon? Ano yung visible? Mahirap ang buhay. That is sight. Visible. Realidad yan. Mahirap ang buhay if you will look at sight. But if you will look at faith, di bali na, may awa ang Diyos makakaraos. If you will look at sight, maaaring sabihin mo, lagi na lamang may sakit, lagi na lamang may karamdaman. Pero anong sinasabi ng faith? May karamdaman man, pero may kagalingan din naman. Nakalabas din naman ng ospital, pinagaling din naman ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng sight? Naturing ang araw ng puso, iniwan ka, hindi ka nasasaya. Ano ang sabi ng faith? Sabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan mo. May kasama ka pa. Sabi ng sight, baon na baon ka na sa utang. Lubog na lubog ka na. Anong sabi ng faith? Lubog lang, pero hindi lunod. Kumakampay pa. Life is a matter of perspective. Kung gusto mong magpatuloy, tingnan mo kung ano ang kayang gawin ng Diyos, hindi kung ano ang kayang gawin ng tao, ng gobyerno, ng sarili mo, ano ang kaya pang gawin ng Diyos. Things that we hope for. Surviving and thriving in this life is not a matter of sight, but a matter of faith. Alam niyo yung mga bagay na inaasahan nyo, na nakikita nyo? Kasi isang araw pwedeng mawala. Pwedeng sabihin yung, ano ba to, yung parang spoof, ano hindi, yung sikat sa mga Facebook na ginagawa. Anong term yun? Hindi, yung joke lang, anong tawag doon? Meme? Prank. Oh. Lord, di ba? Ganda-ganda ng trabaho, biglang bukas wala na. Ano to, Lord? Prank lang? Hindi, realidad yan, na pwedeng mangyari. O di kaya, maganda nga ang posisyon mo, biglang nagkasakit, biglang yung taong minahal mo ng todo, biglang nagbago. February pa lamang, di ba? Ilan na yung mga naghiwalay ang kilala nating celebrity? Alam na alam ng mga nakakabataan yan. Di ba? Yung isa na namuhay na lang daw ng simple sa isla, para simpleng buhay, malayo sa mga, hindi pa rin naiwasan. Lahat ng mga inaasahan natin, nasa ating paningin, isang araw pwedeng mawala. But if we will walk by faith and not by sight, we will see those who are invisible. So number 1, may nakikita ka pa rin bang maganda sa iyong buhay? Ang isang palatandaan ng may pananampalataya ka, you can still see and declare the goodness of God. Kamusta ka? Tanungin yung katabi nyo, kamusta ka? Okay. Wag nyo nang sagutin muna. You better check yourself. Dalawa lang yan, mga kapatid. Either yung katabi mo, bitter or better. Pwedeng siya ay, kung tutuusin, bitter. Pero dahil marunong sa perspective at pananampalataya, abay, better ako. Pwede mong sabihin, huy, kawawa ka naman. Ay, hindi ako kawawa. Ako magdedeklara at Diyos kung ako'y kawawa, kung ako'y malungkot. Di ba ang lungkot mo? Hindi kayo kompleto. Di ba ang lungkot mo? Wala kang bulaklak ngayon. Pwedeng sabihin malungkot ka, pero ikaw ang magsasabi sa sarili mo, hindi. At pwede namang better ka. Listen to this. Pwedeng better ka, pero bitter ka pa rin. Yung kung tutuusin, pinagpala ka na. Kung tutuusin, mas maayos naman ang buhay mo sa iba. Pero ang dami mong hinahanap. Maraming mga tao, better na nga, naging bitter pa. Because of their sight. Sight again. Alam nyo bakit sa sight? Yung sight, ito ang realidad. Either bitter or better. Minsan better na yung nasa sight mo. Ay, may mas better doon. Nakita mo yung katrabaho mo. Nakita mo yung pinamaskuhan ng iba, mas malaki sa'yo. Nakita mo yung kanyang refrigerator, bago na. Nakikita mo dumadating yung Shopee sa kanila. Meron ka rin naman, you are better, but because of your sight,
bitter ang buhay mo. Kaya ang hirap maging masaya. That's why we will walk by faith and not by sight. Number 1, it sees the invisible. Number 2, what faith does or what faith can do, Matthew 17:20. Buksan natin. Okay? Mamaya mo i-flash ang verse pag nakapagbukas na. Basahin natin sabay-sabay, Matthew 17:20. Everybody, read. And Jesus said, and nothing shall be impossible unto you. Pangalawang bagay na kayang gawin ng pananampalataya. What faith does, hindi lang it sees the invisible, it believes the impossible. Pag may pananampalataya ka, yung imposible sa iba ay kaya mong paniwalaan. There are a lot of things in this world na maaaring imposible. Pero nagiging posible. With the technology, with the science, sa pamagitan ng pera, may mga iba't ibang bagay. Pero may mga bagay na kahit anong gawin mo, imposible. Walang magagawa ang teknolohiya, ang pera, at ang anuman. Let's not talk about material things. Let's talk about spiritual things. Believes the impossible. Ano yung mga bagay na imposible? Pero dahil nanampalataya ka, naging posible. Unang bagay na imposible. Imposible ang isang taong makasalanan ay makapunta sa langit. Makapunta sa langit. Ano yung lugar o bansa na sa tingin nyo ay imposible nyong mapuntahan? Pero alam nyo, posible pa rin kahit pa sabihin ako, malayong-malayo yan. Malay mo, isang araw, may dumating na blessing, biglang umikot ang buhay. Posible pa rin May mga lugar na maaari mo pa rin mapuntahan kahit imposible. Kahit nga yung pagpunta sa Mars, imposible yun pero naging posible. Yung pagpunta sa moon, imposible daw yun, naging posible. Hindi natin alam kung talagang may makakarating ba sa araw. Imposible, pero malay natin, hindi natin alam. Pero alam nyo, may mga lugar na imposible, pero nagiging posible ng puntahan. Pero alam nyo, kahit anong galing ng tao, kahit anong teknolohiya, siyensya at pera, merong lugar na kahit anong gawin, hindi pwedeng puntahan ng tao. Ang langit. Sapagkat imposibleng ang makasalanan ay makarating sa langit. Langit yun Hindi maaaring makapasok sa langit ang kasalanan sapagkat yun ay lugar ng kabanalan. Pero alam nyo, meron lamang isang ticket going to heaven. Not your money, not your works, not your position, your power. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng paniniwala, be it believes the impossible. Yung imposible na makarating ka kahit ikaw ay may kasalanan. The thieves on the cross, the thief on the cross, makasalanan, magnanakaw. Imposible. Pero dahil naniwala siya, nanampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoon, today, isasama kita sa paraiso. Makasalanang imposible na makarating sa langit, but because of his belief and his faith. What makes him come to heaven? What makes him become possible, the impossible? Yung kanyang pananampalataya. Na bagamat ang tao, anuman ang kanyang kasalanan, walang malaking kasalanan na hindi kayang hugasan ng ating Panginoon. So does we. Ganon din tayo mga kapatid. None of us are worthy to come to heaven. Hindi ka man sobrang sama, pero may kasalanan ka pa rin. Pero dahil sa pananampalataya, tayo'y nakapunta sa lugar ng langit. Impossible. It believes the impossible. Kung titingnan ang inyong buhay at ang inyong naging buhay, at kung maaring tatanungin nyo sa iba, tanungin nyo, mukha ba akong pupunta sa langit? Tanungin nyo Brother Joe, Brother Ding, tanungin nyo yung mga kumpare nyo dati, mukha ba akong pupunta sa langit?
Impossible. Pero alam nyo ang possible? Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay binigyan ng karapatan. Faith believes the impossible. Ang isang bagay na imposibleng mangyari, na ang isang makasalanan ay makarating sa langit, pero dahil sa pananampalataya, it covers our sin. Pangalawang bagay na imposible. Hindi lamang imposible na ang tao ay makarating, ang taong may kasalanan, at lahat tayo ay may kasalanan, ay makarating sa langit, but through faith, it makes it possible. Pangalawang bagay, imposibleng na tanging sa pananampalataya lang ay makapupunta ka na sa langit. Pag pumunta ka ng iba't ibang lugar, gagastos ka. Ang dami mong pagdadaanan. Pag meron kang lugar or posisyon na gustong makarating, it will take time, it will take effort. In fact, if you will go to other beliefs and traditions, para lang makalapit ka sa kanilang Panginoon, it will take sacrifices. Kaya nga merong mga nagpapapako sa krus, may nagpipinitensya, may mga nagcha-charity works, iba-iba, ang daming mga paraan upang sila ay makarating sa langit. Hindi ba parang imposible yun? Mananampalataya ka lang, yun lang ang gagawin mo, makakapunta ka na sa langit. Napakadali naman yan, imposible. Pero alam nyo bakit posible? Sapagkat lahat ng paghihirap, nung ang Panginoon ay nasa cross, anong sabi niya? It is finished. Huwag niyo akong gayahin. Huwag niyo nang dagdagan. Sapat na ang ginawa ko. Ang gagawin niyo lang ay tanging maniwala na sapat na yung ginawa ko at merong Diyos na namatay, nabuhay magmuli upang tubusin ang ating mga kasalanan. Napakadali ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Ginagawa lang nating komplikado na para bang hindi sapat yun, manampalataya at maniwala sa Diyos, pupunta ka na sa langit. Well, ang pinag-uusapan natin ay yung tunay at totoo. Tunay at totoong pananampalataya. Napaka-imposible na yung isang lugar na kung saan, imposibleng marating ng lahat. Magkano ang ginastos ni Zion, ano ba yun? Kalimut sa Tesla? Elon Musk, para makarating sa Mars. Halos billion of dollars. Mars pa lang yun eh. Ay, yung langit pa kaya, magkano kaya, ano kaya't may pamasahe? Ay, kulang ang lifetime mo para mag-ipon. Di pa nga nakakapunta ng Occidental eh, langit pa kaya. Alam niyo ang mabuti ang Panginoon? Hindi mo kailangan ng merits. Hindi mo kailangan, kailangan tapos ka ng ganito, kailangan ganito nagawa mo. Magkano na ibigay mo? Magkano ang donasyon? Ilang latay ang ginawa mo? No. Tanging pananampalataya at imposible yun. So what faith does? It believes the impossible. Kaya nga sabi dyan, because of your unbelief, kayong mga hindi naniwala. Pero sabi niya, if you have faith of a grain like a mustard seed, you can remove this mountain. Pangatlong bagay na imposible pero nangyari. Dahil sa pananampalataya, ano yung pinaka-imposible sa lahat? Imposible na ang makasalanan ay makarating sa langit. Pero naging posible dahil sa pananampalataya. Imposible na ganun lang kadaling pumunta sa langit. Naging posible dahil sa pananampalataya. Pangatlong bagay, imposible na ang kagaya mo at kagaya ko na dating makasalanan at patuloy na nagkakasala ay maging karapat-dapat na humarap at gamitin ng Diyos. It's another impossible. Lagi ko nga sinasabi, maaring ang tao, posibleng magpatawad, pero minsan imposibleng makalimot. Pwedeng ibigay mo yung pagpapatawad, sige na nga, ayoko kasi nito, pinapatawad na kita, pero huwag kang lalapit sa akin. Bumabalik ang alaala, bumabalik ang mga sakit. Di ba? Ganun yun eh. Alam nyo ang imposible? Nagkalulo tayo sa Diyos, nagkasala tayo, at hanggang ngayon nagkakasala pa rin tayo. Pero ang Diyos, come, dalhin nyo sa akin ang mga basura ng buhay nyo at lilinisin ko kayong patuloy, and you will have forgiveness of your life. Imposible yun. Makalapit ka sa Diyos. If we will go back on the Old Testament, under the law and under the fury of anger of God, nung wala pang anak that pacify His wrath, walang pwedeng makalapit sa Diyos ng basta-basta.
Kaya nga may tabernacle nasa labas lang lahat. Kung tayo ay nasa tabernacle ngayon, pare or pastor lang ho ang pwedeng pumasok dito, sa labas kayo lahat. At pag pumasok kami dito at may nagawa pala akong kasalanan, hindi na ako makakalabas ng buhay. Ganun po sa Old Testament. Remember Uzzah? May Ark of Covenant, nandun po yung mga commandments, napaka nun. Okay, parang meron silang pulpit na binubuhat. Nadapa. Malalaglag. Ang pwede nilang humawak nun ay high priest. Hindi siya high priest. Ay concern lang naman, hinawakan niya, malalaglag Namatay si Uzzah. Ganun kahigpit. Sapagkat ang nakikita ng Diyos sa puso ng tao ay puro kasalanan. Pero dahil merong Diyos na tinanggap mo sa puso, ito ang iyong kasalanan, hindi nyo na makikita tong cellphone na ito, Biblia. Ganun din. Every time God sees our heart, it is no longer our sin, but the Savior you accepted. Kaya ang sarap, wala naman sa ating may karapatan na maghayag dito, makalapit sa simbahan. Di ba, kalimitan nga ng terminong ginagamit natin nung hindi pa tayo mananampalataya pag ini-invite tayo sa church? Ano marinig mo sa tagalabas? Naku, baka masunog ako doon. Totoo naman talaga yan Kung ipapairalin ang lumang tipan, walang karapat dapat. But who are we? Sino tayo? Yan ang nagagawa ng pananampalataya. It believes the impossible. Maraming mga imposibleng bagay sa ating buhay na kayang gawin ng Diyos materially, pero ang wag nating kalimutan, yung imposibleng bagay spiritually na ginawa ng Diyos. Katulad po ni Apostol Pablo, so thus we are unworthy sa pagtanggap ng Diyos. Pang-apat na bagay. Tuloy pa ako, next week na. Okay? Sige. Pagkasi sinisiris ko, parang nagbabago yung message Katulad last week, may ano pa yun may second part pa Hindi na yun ang ating Okay, tuloy na natin. Number 3, John 1 verse 12. Open your Bible, John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Ang sino mang sumampalataya at naniwala sa Diyos ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pang-apat na bagay, pang-tatlong bagay, that what faith does, it receives the incredible. Sa pamagitan ng pananampalataya, believe and receive, we receive the incredible. May mga bagay, let's talk about material things. May mga bagay na hiningi tayo sa Diyos. Maaring hindi pa niya ibinibigay or hindi niya ibinigay. Pero marami ding bagay na hindi mo naman hiningi, hindi mo pinanalangin, pero ibinigay sa iyo ng Diyos. We receive the incredible. When everything fits together, just wait according to the will of God and you will receive the incredible. May sarili tayong timeline, but God all knows things. God knows what's best for us. If our will and His will align together, you will receive the incredible. Wag nating madaliin, may tamang panahon sa panahon ng ating Panginoon. But let's not talk about material things. Let's talk about spiritual things. Katulad po ni Apostol Pablo, meron siyang hinihingi sa Panginoon. There is this thorn in the flesh, maaring karamdaman yon, kahirapan, bukol. Ilang ulit na ipinalangin ni Apostol Pablo sa Panginoon, Lord, tagtagin mo to, naglilingkod naman ako, alisin mo to para mas makakilos ako ng maayos. Hindi ibinigay ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for thee. Wala pa man yung hinihingi mo, pero meron nang dumating, ano yon? Yung biyaya ko. Apostol Pablo, wala man yan, makakaraos ka sapagkat nandyan ang biyaya ko. You will receive the incredible. That's material things. But there are two spiritual things that we receive the most, that is so incredible. Dalawang bagay, life and eternal life. Unang-una, salamat sa buhay.
Buhay ang puhunan. Alam nyo, kung minsan we will take time to ponder, maamis ka sa Diyos. Napakadakila at napakagaling ng paglilikha sa atin ng Diyos. We are above all creations. Ang mga bagay na gawa ng tao, napakabilis ng limitasyon, napakabilis ng expiration, napakadaling mapagod, napakadaling masira. Pero tayo ginawa ng Diyos na may sapat na buhay. Sa araw-araw, hindi nagpapahinga ang ating puso sa pagtibok. Salamat sa buhay. That is one of the incredible things that we receive. Na lahat ng tao, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, lahat yan para mabuhay. Ang nakapagpasalamat pa nga doon, yung hindi ka nag-aral, hindi ka nagtrabaho, buhay ka pa rin. Hindi lang sumikat ang araw dun sa mga tapat at sa mga magagaling at sa matatalino, lahat nasikatan ng araw. Isang bagay that we receive incredible sa bawat araw is the life that we have. Paano mo nakuha yung life? First, we receive because God is a creator. Anak ka man ng Diyos o hindi, lahat may buhay. But not just life, something incredible that we receive is not just life, but the eternal life. Hindi nyo naiintindihan to. Hindi natin naiintindihan lahat ito sapagkat hindi pa natin nare-receive, hindi pa natin napapakinabangan. Lahat ng tao ginagawa to extend life. Kung tatanungin nyo ang pinakamayaman tao dito, willing siyang ubusin lahat ng kanyang kayamanan para lang magkaroon ng walang hanggang buhay. But the world can only do is to extend life, to prolong life. Pero walang pwedeng mag-offer that you will have eternal life. It is something, incredible things that we receive from God. Hindi ka lang mabubuhay. Pag namatay ka, may pangalawa ka pang buhay. Yung buhay, we receive it because God is our creator. Yung walang hanggang buhay, we receive it because God is our Savior. Kaya dapat mahalaga sa bawat isa na kilalanin niyo ang Diyos, hindi ko lang siya tagapaglikha, kundi siya ay aking tagapagligtas. For all those who are created by God, you will live once. But for all those who are children of God, as many as receive Him, He gave the power to become the sons of God. Maliwanag po yan. We are not all children of God. We are all created, but only those who receive through faith and believe, they're children of God. You have life, but make sure to have eternal life. What is life compared to eternal life? Tuldok lang po itong buhay natin dito. If we believe that this earth 6,000 years or 10,000 years o sabihin natin ilang libong taon, natapos din eh. Pero pag sinabing eternal, walang hanggang buhay. Alam niyo what exciting? In heaven, it is not just eternal. It is a glorious place. Papayag ba kayo? Bigyan kayo ng walang hanggang buhay. Okay. Walang hanggang buhay. Nanay Consor, Nanay Haning, payag kayo, bigyan kayo ng walang hanggang buhay sa lupa. Pero walang hanggang buhay na may karamdaman. Walang hanggang buhay na hinahabol ka ng maniningil. Walang hanggang buhay na nag-aaway kayo ng asawa mo. Walang hanggang buhay na problemado ka sa trabaho. Hiyain na. Kaya nga may mga nagpapakamatay. Gusto nang matapos. Pero, akala nila tapos na. Dalawang buhay ang naghihintay, dalawang destinasyon naghihintay, walang hanggang kamatayan or walang hanggang buhay. But through faith, simple lang. Paano ka nagkaroon yan? Magkano ang inimpok mo? Anong narating mo? Anong naipon mo? Wala. Pananampalatayang, through faith, you will receive the incredible, not just life, but eternal life. Kung meron lang makakapagpatotoo na nasa langit ngayon at sasabihin, it will be worth it all when you see Jesus. Di ba sa buhay ni Lazarus?
At saka yung mayaman, anong sabi ng mayaman na napunta sa impyerno? Pwede ba akong bumaba? Kung pwede ko lang sabihin sa aking mga kaanak, sa aking mga anak, sa aking mga kapamilya na ang buhay dito sa impyerno ay masalimot at napakasarap ng buhay sa langit. Anong sabi po ni Abraham? Hindi pwede. May mga apostol, may mga lingkod na ng Diyos doon na maaring nangangaral at nasa sa kanila kung maniniwala o hindi. Someday, alam nyo, lahat ng ginawa nyo dito, lahat ng ginawa natin para sa Diyos, maaring sa iba kamangmangan, pahinga na, nandyan pa kayo. Ikakain nyo na lang, ibibigay nyo pa. Nagsasakripisyo kayo. It is foolishness. But someday, it will be worth it all when you see Jesus. The Bible says, days will come that every knee shall bow and every tongue shall confess that, Lord, help me. There is God, I believe. But it's too late for them. If you want to receive the incredible, you better receive it now. Panghuli, amen? It strengthens the incapable. Ang kahalagahan ng may pananampalataya, ang mga taong nanghihina, ang mga taong sumusuko na ay nabibigyan ng panibagong pag-asa at kalakasan. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Here is Apostle Paul. Yung binasa natin 15, kung babasahin niyo pa yung sunod, mas matindi ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo, natuklaw ng ahas, nalunod, nabilanggo, ang daming mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. But in 2 Corinthians, maaaring hinang-hina na ito, maaaring incapable na siya. Sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng ito, I take pleasure in my infirmities. Sadista ata itong si Apostol Pablo, nasasaktan na, binugbog na, nabilanggo na. Sabi niya, I take pleasure. Masaya pa rin. In infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress. For Christ's sake, I take pleasure. Kung para sa Panginoon. Alam niyo ang sekreto ni Apostol Pablo? For when I am weak, then I am strong. Kung ako lang, hinang-hina na ako eh. Kung ako lang, discouraged na ako. Kung ako lang, malungkot na ako eh. Pero alam nyo, ang nagagawa ng pananampalataya, it strengthens the incapable. It comforts the uncomfortable. What keeps you going? What keeps you giving? It is the strength coming from the Lord. Kung by sight, kung sa'yo lang talaga, pagod ka na. Kung sarili mo lang ang titingnan mo, yung mga inaasahan mo dati, gumuho na, nawala na, maaring wala na. But what keeps you going? Because through faith, it strengthens the incapable. Sa totoo lang po, kung sarili lang natin, o kung sino man ang ating sasandalan o titingnan, parang nakakapagod. Parang gusto natin sumuko. Pero dahil meron kang pananampalataya sa Diyos, it gives comfort. Ibang mag-comfort yung alam mong may Diyos ka. Alam mo, kalimitan ng mga dahilan bakit ang mga Kristiyano ay nawawala, tumitigil yung 5 F. Fear for their lives, financial crisis, frailty of body, frustrations. Kaya may mga time na lumalayo tayo sa Panginoon, nagtatampo tayo sa Panginoon. Alam nyo, ang hirap na magtampo sa Diyos. Yung ang may Diyos ka na, ng problema ka pa, nang hina ka pa, paano pa kaya kung inalis mo ang Diyos? Saan ka pa kuhugot ng lakas? Ano pa yung pwede mong asahan? Kaya nga sabi ng mga Apostol Pablo, to whom shall we go? Saan tayo pupunta pa? Nasa Diyos na tayo. Pero yung may faith, Lord, kayo na ang bahala. Kami walang magagawa, pero kayo na ang bahala. Dapat alam natin ang context ng promises of God. Never in the Bible you will read, once tinanggap mo ako, paldo-paldo ka. Merong mga time na binebless tayo ng Lord, pero hindi ipinangako ng Diyos na simula nang tanggapin mo ako, hindi ka na magkakaroon ng hirap, ng kalungkutan, wala nang aaway sa'yo, wala nang frustrations. No, walang ganun sa Bible. You should know the context. Pero ano ang pinangako ng Diyos? I will never leave you, nor forsake you. Though you walk through the shadows of death, you should fear no evil, sapagkat kasama mo ang Diyos. Kaya nga ang pinakang mahalaga sa panalangin, Lord, kung ako man ipinadadaan mo dito, isa lang ang pakiusap ko, samahan mo ako. Because if God is before us, who can be against us? Christian life is not a playground. It is a battleground. Wala pa tayo sa langit. In fact, we are in the wilderness. We are at war.
Kaya minsan, iniisip ng mga bago pa lamang, bakit ganun? Kung kailan nung ako'y nag-open ng Bible study, bakit kung kailan ako'y nag-church, bakit parang tumindi yung laban ng buhay? Alam niyo kung bakit? Namataan ka na ng dyablo eh. Namataan ka na ng dyablo. Teka lang, itong isang ito ay mukhang lumalapit sa Diyos. Bakit dati hindi ka naman ginagambala ng dyablo? Bakit dati hindi ka naman liniliglig ng mga ganyang problema ng dyablo? Pwedeng mag-utos si Satanas ng kapwa dyablo na, Satanas, papuntahin mo na ako doon at liligligin ko na ang buhay. Pero anong sasabihin ni Satanas? Huwag mong guluhin yan, kakampi natin yan. But once you decided na lumapit sa Diyos, magtataka ka. Yung una, parang si Apostol Pablo, nabasa natin kanina, yung unang linggo, but after some days, nagsimula na ang laban. If you are a Christian, you are at war. Our life may be uncomfortable, but what faith does, it comforts us. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, therefore I take pleasure. Paano ang isang taong may problema, may karamdaman, namatayan, kaya pa rin niya sabihin, mabuti ang Diyos. I take pleasure. Magagawa mo lang yan. Magagawa lang yan ng isang taong may pananampalataya. They that wait upon the Lord shall renew their strength. With this, we're through. Maraming dahilan bakit ang isang Kristiyano ay pwedeng mawala. Yung 5 bagay na nabanggit natin kanina, finances, kahirapan, family longingness, failures, iba-iba, even blessings, pwedeng maging dahilan. Mga kapatid, ito ang challenge ko sa inyo. Kung sakali man na maaring na-dedrain na tayo, nanghihina ka na, nauubos na ang iyong pananampalataya, dumadating po lahat doon, napapagod tayo spiritually. Isa lang ang masasabi ko. Just stay there. Manatili kayong kahit nakaupo lang dyan. Listen to the Word of God kahit hindi mo na ma-absorb, kahit minsan hindi mo pa-feel, hindi mo pumapasok. But time cometh. At sabi ng Panginoon, faith cometh by hearing and by hearing of the Word of God. Hindi sinabing faith cometh by backsliding and backsliding. Faith cometh by working and working, studying and studying. No. Kung gusto nyong lumakas uli sa pananampalataya, faith cometh by hearing and hearing to the Word of God. Maaring malungkot ka, maaring hindi mo ito tinatanggap, maaring rene-reject mo, maaring sinasabi mo, ganun din naman. Pero kung uupo ka lang dyan, darating yung time, the Lord will touch your heart again until the Lord will revive your spirit at unti-unti kang makabalik sa pananampalataya. Papaano? Pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong expect na babalik ang pananampalataya mo apart from the Word of God. Magbabackslide muna ako, babalik na lang ako pag talagang puno na uli ako ng pananampalataya. Walang pananampalatayang makukuha apart from the Word of God. Pwede kang i-bless pa rin pag lumayo ka. Pwede kang may mga mangyaring magandang bagay, pero sabi ng Panginoon, the blessings of the Lord, it make it rich, no added sorrow, pero in the end, alam mo, may lungkot, may kulang sa iyong buhay. Kaya ang aking tagubilin at ang aking hamon sa bawat isa, stay there. Ang inyong mga katabi, hindi naman ganun ka-fulfilling ang pananampalataya ngayon, nanghihina rin yan. Isang kakukuha ng lakas ng loob. Sa radyo, makikinig ka kay Dr. Love. Manonood ka ng balita ngayon na wala nang ibang pinag-usapan kundi corruption at impeachment. Manonood ka ngayon ng mga reels na wala nang ginawa kundi mag-frank para kumita. Manonood ka ngayon, wala kang kapupulutan ng pananampalataya at kalakasan. Kaya kung nandito tayo, even you don't feel, just stay there. Anumang tigas ng ating puso, the Word of God is like a piercing sword na kayang muling buksan yan at manampalataya ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, February pa lang, kamusta ang laban ng buhay? Madugo. February, puso. Maaring, nandun pa tayo sa taluktok, puro magaganda. Maaring namang nauna na yung pangit o hindi magaganda.
but expect this year will not be perfect along the way. Pwedeng biglang may magkakasakit, biglang may mangyayaring ganito, kagabi may sunog. Pwedeng sa trabaho magkakaproblema ka, pwedeng magkakagalit kayong dalawa along the way. There may be many problems. 10 months to go. 10 months to go. Kaya pa ba? Tanungin niyo yung katabi niyo, kaya pa ba? Kaya pero suka. You know what will keep you going? Keep your faith alive. Do you know how many times the word faith mentioned in the Bible? 366 times. Enough for every day, 366 days of these years to declare your faith to God. At enough para sabihin mo na araw-araw, anuman ang sitwasyon, mabuti ang Panginoon. That's the power of faith. Always choose to declare the goodness of God.